Hindi kasalanan ng saligang batas kung bakit hindi maganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang sinabi ni Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista at dating Pangulo ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ayon kay Leyco, hindi naman sinasabi ng mga investor na kailangan munang baguhin ng isang bansa ang konstitusyon bago sila mag-umpisa ng negosyo rito. Dagdag pa ng ekonomista, masyado lang talagang maraming requirements ang Pilipinas para sa mga gustong mamuhunan sa bansa, kaya't hindi madaling magnegosyo rito. Hindi naman po ang pagbabago ng konstitusyon, kundi yung pagpapahusay ng daloy ng pagrerehistro, pagbabayad ng buwis, mga clearances. Sa ngayon po, hanggang barangay po kailangan ay pumirma para sila ay makakuha ng registration. Tapos meron pa pong sanitation permit. Samantalang kahit naman po yung mga ibang opisina, hindi naman gumagamit ng sanitation facilities. May fire permit pa. May fire. Lahat po yan. Kaya ang ako po, personal na palagay ko dyan, hindi po yan ang agenda ng mga nagtutulak ng charter change. Kaya naman, naniniwala si Leyco na hindi ekonomiya ang agenda sa likod ng isinusulong na charter change o pagpapalit ng saligang batas. Sabi ni Leyco, kung titingnan ang batas ngayon, kaya pa namang ipatupad ang kasalukuyang saligang batas upang maiayos ang ekonomiya ng Pilipinas at mapadali ang proseso ng mga investor. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.